Bakit humingi ng apology ang judge na nag-issue ng warrant of arrest na non-bailable ang kaso laban kay Jason sa isang broadcast journalist na kilalang kritiko ng Marcos administration? Anong pinagmulan ng kaso ni Jason sa? At ano naman ang pananaw ng kanyang abogado? Ang kaso ba laban kay Jason sa ay may batayan o isang paraan lamang para tumahimik siya sa pagiging kritiko ng Marcos administration? Ano sa inyong palagay? Meron ba kayong reaction? Mga kaibigan, ito ang ating paksa ngayon at sana kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe sa ating channel. I-like na rin ang video at very welcome kayong magbigay ng inyong comments sa ating topic. Humingi ng apology ang judge na nag-issue ng warrant laban kay Jason sa dahil itinuring nitong non-bailable o hindi maaring piyansahan ang kanyang kaso. Ang isinampang kaso laban kay Jason sa ay may kaugnayan sa pagpapakalat sa umunoy peking medical information ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nilinaw ng korte na bailable ang kaso ni Jason sa. Sa panayam ni Attorney Ferdy Topacio sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, sinabi ni Attorney Tolentino na mismong ang judge ang humingi ng apology dahil sa pagkakamali. Good morning, maraming sir. salamat, Attorney Mark. Oo. Unang question natin, siyempre, concerned tayo dito sa ating kapatid Opo. sa pamamahayag sa media na si Mr. Jay Sonza. Kumusta na po siya ngayon sa ngayon? Galing kami sa hearing kanina sa arraignment, but nabigla tayo nung sa arraignment, si judge mismo ay humingi ng tawad kay Jay Sonza. Ayun. Ganun ba? Inamin po ng court na nagkamali sila. Nung pagpasok namin sa court hearing, si judge mismo ang tumayo at humbly humingi ng tawad kay Jay Sonza dahil sa pag-issue ng warrant of arrest. Ang dahilan po niya, yung platform daw ng e-warrant, pag ilagay mo na 0 or ilagay mo na no bail, ang malagay daw doon, non-bailable. Hindi daw nabasa, so yun ang na-print. Ito yung Kasi- with respect to illegal publication, ano? Tama Yes. po ba ako? We were talking of the unlawful publication. Ang nilagay kasi sa warrant of arrest, non-bailable. Yun. Ang So, dapat ang dahilan doon ay po no dyan, bail nagkamali ang required court. kasi hindi na kailangan ng bail doon kasi walang warrant yun di ba? Kasi you will be Tama. released No. on your own recognizance. Tama po ba ako? Yes, tama. Pag say no bail required, so dapat hindi na ang court mag-issue ng warrant of arrest. Or ang dahilan ng court, hindi daw niya sinunod ang recommendation ng DOJ kasi may cybercrime involved. So 1 degree higher. So therefore, kailangan ng warrant. So that's why nag-issue siya ng warrant, but nagkamali daw ang platform ng e-warrant. Ang nalagay daw doon, not bailable. So humingi siya ng tawad. Personally, humingi siya ng tawad sa akin at saka sa kay Jason siya. Pinapadismiss ni Attorney Tolentino ang kaso dahil sa maling venue kung saan isinampa ang kaso. Dahil cyber libel ang kaso sa ilalim ng ating Rules of Criminal Procedure, maaring ihain ang kaso sa lugar kung saan naninirahan ang offended party o yung nasaktan na partido. O maaari rin siyang maghain ng kaso, reklamo kung saan unang na-access o kung saan nagresulta ng pinsala. Dito sa kaso ni Jason sa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya ang mismong naghain ng reklamo dahil siya yung nasaktan na partido, siya yung offended party. Bakit sa Pasay City isinampa? Taga Pasay kaya si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Then second, nag-file tayo kanina ng motion to quash. So, hindi natuloy ang arraignment. Ang grounds natin sa motion to quash, bakit doon final sa Pasay City na ang alleged offended party is President Bongbong Marcos, hindi naman taga Pasay City. So, hindi ang crime was not committed in the alleged crime was not committed in Pasay City. The only grounds for NBI is the main office ng NBI is in Pasay City. Sabi ko,
ang NBI, hindi naman siya dapat, walang authority to be the private complainant. Kasi the Hindi na alleged siya offended na-offend party Hindi naman is libel NBI. against the NBI. O, tama. So, libel is a crime against honor. It is crime against reputation ng isang tao. It is a private crime. Yes. So therefore, only the offended party can file the case. With respect naman sa publication, still, NBI has no personal knowledge. So nag-file tayo ng motion to quash. Ang sabi naman ng court, binigyan niya ng 10 days ang Department of Justice to file a comment. Ang isang tao na hindi ang nasaktan na partido, hindi siya yung offended party, hindi siya ang biktima, ay hindi maaring mag-initiate ng isang reklamong kriminal para sa cyber libel. Ang cyber libel ay tinuturing na isang crime against honor o krimen laban sa karangalan. Nangangailangan nito ng taong direktang siniraan ng puri, siya yung maghain ng reklamo. Dahil ito ay isang private crime na maaring simulan lamang ng tinatawag nating offended party. Siya yung nasaktan na partido. Hindi maaring simulan ng Estado. Hindi maaring simulan ng third party ang reklamo. Pero merong exception, yung siniraan ay patay na, ang maaaring magsampa ng kaso ay ang kanyang mga heirs. At Attorney Mark, hindi ba ang prevailing rule of procedure kapag libel or cyber libel involving a public official ay doon ipina-file sa prosecution office where he holds office? O, tama. Where he holds the office. Ang opisina ni BBM is Malacanang. So, Nasa Maynila. sa Pasay 9. Oo. Second, venue is improperly laid. Si BBM mismo, hindi naman nag-issue ng any affidavit na isubmit sa NBI para i-consider as Naputol yata si Attorney Mark. Anyway, nakabalik na po yata Yun na. si Attorney Mark Tolentino. Yes, Welcome back. So ang kaso kasi ni Jason sa kasama si Eric Celis, dalawa. Opo. Isa is unlawful publication and pangalawa is cyber libel. Ang ginawa kasi ng DOJ, hinihiwalay-hiwalay ni ang court. Hindi isang court lang. Iba ang court sa cyber libel, iba ang court ni Jason sa unjust sa unlawful publication, iba naman ang court ni Eric Celis sa unlawful publication. Pero Iba-iba. isang publication lang po yun, Attorney Mark. Unlawful publication under Article 154 of the Revised Penal Code. Kasi yung pag-post daw ng health, yung fake news daw. Oo. So ang ginawa natin, walang jurisdiction ang Pasay kasi ang basis nila for the filing of the case, ang opisina, main office ng NBI, which is in Pasay City ang NBI. So, hindi naman ang NBI ang offended party. Ang NBI can investigate, but hindi sila ang offended party. Bakit sa NBI binay ang kaso? Oo So, nga, oo. yun ang grounds natin for the dismissal of the case. And hopefully, the court will decide in our favor. Mga kaibigan, ano ang iyong observation o ano ang iyong reaksyon sa isinampang kaso laban kay Jason Sa? Ito ba ay may batayan? Ito ba ay isang harassment lamang para tumahimik siya sa pagbabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administration? Ano ang iyong comment? Isulat lang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!